Professor on air and online. Mga kabahagi, nasa Europa daw po ang number 1 sa mga nakakamatay na pagkain sa buong mundo. Ang una sa sinasabing 8 deadliest foods ang casu marzo ng Italy. Ang casu marzo, mga kaibigan, ay Sardinian cheese na infested po ng live maggots o pasintabi po sa mga kumakain ng uod. Nagagawa ang sikat na keso sa pamamagitan ng pag-ferment sa gatas ng tupa hanggang sa ito ay pasukin at mahaluan ng maggots. Dinudurog po ng maggots ang keso hanggang sa ito ay lumambot, magkaroon ng creamy texture at magtaglay ng malakas na pungent flavor. Bagamat itinuturing ito ng iba na kakaiba at masarap na pagkain, pwede pong magdulot ng toxins o lason ang mga uod na maaaring pagmulan ng pagsusuka, diarrhea at seizures. Pangalawa, ang bean sprouts na dahil nabubuhay sa mainit at medyo basang lugar ay madaling tambayan ng bakterya. Sa loob ng nakalipas na 6 na taon, may 2,000 katao na ang nagkasakit, halos 200 ang naospital at 3 ang namatay dyan po naman sa USA. Mainam daw na ito'y iluto upang mamatay ang anumang bakterya at ligtas na makain ng matanda o bata. Number 3, ang hakal sa Iceland na isang fermented na karne ng pating. Amoy ammonia ito matapos ang ilang buwang fermentation at madalas na pulutan ng mga mahilig uminom ng alak. Bagamat hindi ito nakakalason, pwede po siyang pagmula ng pagkahilo at pagsusuka sa panig ng mga tao na hindi sanay sa kanyang amoy at lasa. Nandyan din ang absinthe na mula sa mga dahon ng wormwood at kadalasang inihahalo sa green anise, fennel at iba pang medicinal herbs. Ang alak na ito, mga kabahagi, ay sinasabing naimbento may 200 taon na ang nakakalipas sa Europa. Subalit, pinagbawal po sa loob ng 100 taon dahil sa mga balita na pinagmumulan ito ng hallucinations. Bagamat pinapayagan ito ngayon na mabili, ang chemical daw na taglay ng wormwood ay nagiging sanhi ng bangungot at sari-saring karamdaman. Hindi naman po magpapahuli sa mga delikadong kainin ng Fesik sa Egypt na tuwing spring festival nila ay marami daw taong na-ospital dahil sa pagkain ng fermented na isda. Matagal po ang fermentation process na kung papalpak ay pwedeng pagmula ng paralysis at iba pang sakit sa balat na ang napupuruhan minsan ay ang muka ng pasyente. Ang kasaba o balinghoy ay pasok po sa listahan na dapat ay ilutong mabuti, ilaga, prito, steam o bake at mash upang ligtas na makain. Kung hindi at kakainin ng hilaw, pwede pong mapinsala ng linamarin ng tao dahil ito'y lason na pwedeng maging sanhi ng sakit ng ulo at hirap na paghinga. Ang blood clam sa China ay isang sikat na Chinese food sa Asia na kadalasang nakukuha sa Pacific Islands. Kapag kirain daw ito ng hilaw ay delikadong tamaan ng bacterial infection ng kumakain at pwedeng ma-paralyze o mamatay. Napaka-spicy naman ang tinatawag na dragon's breath na sinasabing pinakamaanghang na sili sa buong mundo. Noong una, akala ng iba ay Carolina pepper ang pinakamaanghang na sili sa daigdig. Subalit nasa pawan po ito ng dragon's breath na nakapagtala ng 2.48 million sa Scoville scale. Madalas ay trip lang ng iba kung kaya nila itong sikmurain. Subalit, kapag nasobrahan sa capsaicin ay delikadong masunog at magsara ang hingahan ng tao at mauwi po sa tinatawag na anaphylactic shock. Samantala po naman, nasa USA ang sinasabing pinakamatandang manok ngayon sa buong mundo. Ayon po sa latest ng Guinness Book of World Records, si Peanut, na isang inahin ay taga Michigan na iniitlog ng kanyang ina noong taong 2002. Sinasabing siya ay mahigit 20 anyos na ngayon at nabuhay ng mahaba dahil inalagaan ng amo si Marcy Darwin, isa pong librarian. Karaniwan sa mga manok ay nabubuhay lamang ng 5 hanggang pinakamahaba na ang 10 taon, subalit angat po sa kanila si Peanut. Muntik pa daw hindi mabuhay si Peanut dahil sinasabing inabandona ng kanyang ina habang nasa itlog pa lamang kung kaya't hindi ito nalimlimang mabuti. Inilatag naman ng psychology expert ang 9 na palatandaan upang masabi kung ang isang tao ay high-level thinker o nag-iisip sa pinakamataas na uri. Ayon po sa mga eksperto, hindi nasusukat sa dami ng nalalaman ng isang high-level thinker, kundi kung paano silang ginagamit at inuunawa ang bawat natututunan. Una, meron kang tinatawag na curiosity na higit pa sa paghangad na may matuklasan. Palagi po itong iniuugnay ng psychology sa intellectual growth at nagtutulak sa tao upang magtanong at pasukin o matutunan ang mga bagong karanasan sa buhay.
Pangalawa, meron kang tinatawag na critical thinking na hinihimay ang mahalagang impormasyon at saka kagagawa ng mahusay na desisyon. Inaalam po niya ang punot dulo ng isang bagay at hindi basta nagpapaniwala sa sabi-sabi o mga pahayag o ideya na walang malinaw na ebidensya, lalo na po ang galing sa mga marites. Ang high-level thinker ay malawak ang pangunawa, open-minded siya, lalo't isinasaalang-alang ang magkakaibang paniniwala at ideya kahit paminsan ay kontra sa kanyang prinsipyo o pinanghahawakan. Bukod dyan mga kaibigan, pinag-aaralan niya at napagtutugma ang mga bagay-bagay kahit paminsan ay tila hindi pa sila magkapareho, alang-alang sa ikatutuklas ng mas malalim na ideya at malalaking bagay. Mahusay po na hinaharap ng mga magagaling mag-isip kahit mga bagay na walang katiyakan dahil alam niya na ang mundo ay bat-bat ng mga pangyayari na masasabing unpredictable. Marunong pong makiramay ang mga high-level thinker dahil mahalagang parte ito ng tinatawag na advanced cognition. Kapag meron kang tinatawag na empathy, inuunawa mo at kabahagi ka sa damdamin ng ibang tao lalo na kung sila ay nabigo o nasaktan. Ang high-level thinkers ay resilient o madaling makabangon o makabawi mula sa pagkabuwal. Tuloy lang siya sa pagsisikap na mata mo ang mithiin kahit pakaliwat kanan ang mga pagsubok. At pangsyam, mga kaibigan, pinakamahalagang katangian ng high-level thinkers ang kanilang paghahangad na marami pang matutunan sa buhay. Alam nila na ito'y continuous process at hindi natutuldukan ang pagtatamo ng kaalaman makarangang tao ay magtapos sa anumang paaralan o pamantasan. Yan po mga